Mga magsasaka sa Katimugan, nagpasalamat sa Korte Suprema. Ito'y matapos na magpalabas ng status quo ang tribunal sa desisyon ng COMELEC para sa disqualification ng ACMA PTM party list. Ang ulat mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Nagpugi at malaki ang pasasalamat ng mga magsasakang Muslim at mga katutubo sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, maging sa Sarangani sa Korte Suprema dahil sa pagpalabas nito ng status quo ante na kautusan sa COMELEC kaugnay ng disqualification ng ACMA PTM party list. Ayon sa kanila, tagumpay na may turing ang naturang kautusan ng Korte dahil nasilip nito ang kahalagahan ng kanilang reklamo. So, malaking pasasalamat sa Supreme Court, at least na dinig nila yung kaso ng ACMA PTM na kami na mga magsasaka, talagang mga legitimized farmer kami. Represented pa sa ng aming number 1 nominee na si Dato Mike Abaskeda. Hoy, base sa gunaan na Muslim do Kristiyano na isawi kap bamagayom sa mapia. Siya sa Niaba Abaryo. Ndo taman sa di ka na Niaba man Abaryo sa may. Sa tulunan naman ang dating anti-Muslim na komunidad naganap ang pinakamadugong labanan ng mga ilaga at black shirt na naging MNLF at ngayon MILF. Hindi biro ang tiwalang ibinigay ni Jenny Duenas, isang dating ilaga at NPA commander at ngayon isang magsasaka kay Dato Michael Abaskida na isang Muslim na magsasaka. Ayon sa kanya na naniniwala siya sa kakayahan at sinseridad sa kanilang Pangulong Muslim. Ay nung una ay actually anti-Muslim yung mga Kristiyano dito. But kung ituloy natin yung hindi maganda na pagsasabahan, talagang walang kinabukasan yung mga tao dito at saka lalong-lalo na sa magsasaka. Sa kanilang pagpupulong, hinamo naman ni Dato Abbas ang lahat ng mga miyembro ng Irrigators Association na kumuha ng kursong agrikultura ang kanilang mga anak. Sabay hamon din naman sa TESDA na magbigay ng mga short-term ng mga kurso sa farm technology. Lahat ng ating mga anak na nagtapos ng secondary, sa high school, automatic kumukuha ng nursing, teachers, IT, lahat-lahat na kursong pang-abroad. Ba't ang nakakalimutan natin, wala man tayong mga farm technician na mga anak natin na siyang kakalinga sa ating agrikultura. Nakikita ko after 10 years from now, pagpatuloy ang ganitong pag-uugali ng bawat isa sa atin, ay sa palagay ko maghihirap ang ating agricultural sectors. Para sa telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.